Levitico 26. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuaryo. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, pauulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mga mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan, sapagkat sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayong pumunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalahan ko kayo ng mga sakuna. Makakaranas kayo ng matitinding sakit na pagpapalabo ng inyong mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Hahayaan ko kayong sakupin ng mga taong napupuot sa inyo at kakaripas kayo ng takbo kahit walang humahabol sa inyo. Kung sa kabila nito'y hindi pa rin kayo makikinig, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Hindi ko pauulanin ang langit at matitigang ang lupa. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal sapagkat hindi maanihan ang inyong lupain at hindi mamumunga ang inyong mga bungang kahoy. Kung patuloy kayong susuway at hindi makikinig sa akin, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga alagang hayop. Kaunti lamang ang matitira sa inyo at halos mawawalan na ng tao ang inyong mga lansangan. Kung sa kabila nito'y magmamatigas pa rin kayo at patuloy na susuway sa akin, 7 ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo, kaya't marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa kasunduang ginawa ko sa inyo. Makapagtago man kayo sa mga kuta, padadalhan ko kayo roon ng salot, kaya babagsak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Kukulangin kayo sa pagkain, kaya't iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Tatakalin ang inyong pagkain, kaya't hindi kayo mabubusog. At kung sa kabila nito'y hindi pa rin kayo magbabago at patuloy pa rin sumuway sa akin, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng makapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa tindi ng gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lunsod at iiwanan kong tiwangwang ang mga santuaryo at hindi ko tatanggapin ang mga handog ninyo.
Sasalantain ko ang inyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyong sasakop niyon. Uusigin ko kayo ng tabak at magkakawatak-watak kayo sa iba't ibang lupain. Maiiwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lunsod. Sa gayon, mamamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain samantalang kayo'y bihag sa ibang bansa. Makapagpapahinga ang inyong lupain, hindi tulad ng kayo'y naroon. Ang mga maiiwan doon ay paghaharian ng matinding takot, kaya't may malaglag lamang na dahon ng kahoy ay magkakandarapa na sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng mga ng taga kahit wala na parang hinahabol ng taga kahit wala naman. Magkakadaganan sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo maipagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway. Mamamatay kayo sa lupain ng inyong mga kaaway. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga ninuno. Subalit kung pagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tanggapin na naghimagsik sila laban sa akin at iyon ang dahilan kung bakit sila ay aking pinabayaan, kung sila ay magpakumbaba at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, aalalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac at kay Abraham, at aalalahanin kong muli ang aking pangako patungkol sa lupang pangako. Subalit paalisin ko muna sila roon, sa gayon makakapagpahinga ng lubusan ng lupain at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Gayunman, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway. Baka kung puksain ko'y mawala ng kabuluhan ang kasunduang ginawa ko sa kanila. Ako si Yahweh na kanilang Diyos. Aalalahanin ko sila alang-alang sa aking kasunduan sa kanilang mga ninunong inilabas ko mula sa Ehipto. Nasaksihan ng mga bansa ang ginawa kong ito upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. Ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises.